Kumusta, nandito na naman ang ating recap, ako si Otako. Shoutout nga pala sa Katekite8653.at sa lahat ng tagapagsubaybay na manunood ng aking recap. Ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ay ang kanyang sarili, ngunit si R-Boy ay sobrang nagmamahal at nagnanais na mapagkatiwalaan. Nag-aalala si Crimson na baka maging malabo ang alaala ng kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng kanyang sariling hinaharap, ngunit pinatutunayan ni Rogna sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala tungkol dito. Ang mga alitap-tap ng pilak ay nasa kanyang katawan, hindi sa kanyang isipan. Pagbalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Crimson na labis siyang interesado sa kanyang mga alitap-tap ng pilak at nagnanais na makakita ng mga dragon na pinatay gamit ang mga ito ng madali. Si Rogna ay handang pumatay ng mga dragon gamit ang mga ito upang ipakita sa kanyang reyna na simp, ngunit sa kagulat-gulat na palad, siya ay inuungkat na hindi siya ang nais niyang makita na gumamit nito. Tumingin siya sa mga tao na kanilang iniligtas kamakailan at nagkaroon siya ng isang ideya. Tinanggap niya ang mga abang grupo at itinuturing na ligtas na sila. Ipinaliwanag niya na kanilang ipinahuli na ang lahat ng mga dragon malapit sa kanila at ipinaubaya ang karangalan kay Rogna the Reaper, ang dakilang tagapagtanggol ng buhay na kilala bilang Rogna the Reaper. Sinasabi ni Crimson sa gullible na grupo na siya ay isang tagapagtanggol ng buhay na may kakayahan na pumatay ng maraming mga superior na mga dragon at siya ay kasama nito, isang umilde na manggagamot. Hindi makapaniwala ang mga tao dito sapagkat karamihan sa mga gumagamit ng mahika ay mga superior na mga dragon na may malaking dami ng mahika sa kanilang dugo. Maaring ang mga taong makakagamit ng mahika ay bihira. Ang mga manggagamot ay sobrang bihira na karamihan sa mga tao ay narinig ang mahika ngunit hindi pa nila ito nasal gamitin. Sa ganitong kalagayan, alam ni Crimson na ang mga tao na ito ay handa sa panggagancho at plano niyang gamitin ang kanilang kahinaan. Bilang patunay ng kanyang mahika, sinasabi niya na ang slime na kakain lang ng mga dragon ay sa katunayan ay kanyang alagang hayop na mahika na maaaring maging tao. Sinasabi ni Crimson na siya ang gumawa nito at kontrolado niya ito gamit ang mahika, at ang pangalan nito ay Prune. Kinakain ng desperadong grupo ang bawat salita at hindi maiwasang isipin kung gaano kahusay ang mahika. Ginamit ni Crimson ang pagkakataon na ito at pinatugtog ang mga ito upang ipanagpatuloy ang kahusayan ng mahika habang itinutulak ang kanilang pagmamahal sa mahika. Pagkatapos nito, isang tagapagtanggol ng buhay na nagngangalang Michael ang mahiyain na humiling sa dalawang ito na patayin ang isang dragon na maaari lamang nilang labanan. Ipinaliwanag niya na may isang malupit na tornado sa lungsod ng Tortir. Kinailangan nilang tumakas, ngunit tiyak siyang may masamang nangyari sa loob ng bagyo. Sanay na si Crimson sa uri ng pagsalakay na ito at ipinakilala na ito ay ang pangatlong pwesto ng dragon na tinatawag na Tempest Cell na may pangalang Disastrous, isang dragon na yumayakap sa hangin. Agad na malaya ni Rogna kung ano ang kanyang dapat gawin, ngunit pinigilan siya ni Crimson. Dinaan nito ng may kumpiyansa na papunta siyang manghuhuli, ngunit sinabi nito na hindi ito maaaring gawin, at binuhat ang kanyang katawan. Hindi makatayo si Rogna at ipinaliwanag ni Crimson na ito ay dahil sa pamamaga ng kanyang kalamnan. Alam niya na inalis ni Rogna ang mga limitasyon sa kanyang isipan sapagkat ang kanyang katawan ay hindi kayang sumabay malibang gawin niya iyon. Ang problema ay nalabis niyang pinagsusumikapan ang kanyang sarili at ang lahat ng mga kalamnan ng kanyang katawan ay nasira. Siya'y tiyak na hindi makakagalaw ng hindi bababao ng hindi bababa sa 3 araw. Ito'y ikinagalit ni Rogna, ngunit swerteng-swerte siya dahil ang kanyang psikotikong simp queen ay may plano na. Sinasabi ng babae sa kanyang simp na pabayaan na lamang ang lahat sa kanya at nagagamitin niya ang mapagkakatiwalaang grupo. Lumalapit si Crimson sa kanila at ipinaliwanag na ang tagapag-alis ay nasaktan at hindi makakagalaw. Kung lalabas ito ng labis, maaapektuhan nito ang kanyang karera bilang isang tagapangaso ng mga dragon. Nagtatanong ang duwag na grupo kung siya mismo ang lalaban, ngunit tinatanggihan niya. Nag-aalok silang magbayad sa kanya at pati na rin ang magbenta ng kanilang kagamitan kung kinakailangan. Sa kanyang mga mata, ang pag-aalok na ito ng kanilang mga armas ay tila hindi sila interesadong magpatuloy sa paghahanap ng mga dragon, ngunit hindi ito pwede kay Crimson. Tinatanggihan niya ang pagtutunggali at nagtatanong kung bakit sila sobrang concerned sa Tempest Cell. Sa ngayon, malinaw na hindi nakaamba ang kanilang mga buhay, kaya maaaring mag-give up na lamang sila at tumakbo. At wala pa silang obligasyon na lumaban para sa bansang ito dahil sila'y hindi mula rito. Higit sa lahat, nag-aalok sila ng pera sa kanya, hindi para protektahan sila, kundi upang patayin ang dragon para sa kanila. Nauunawaan na ito ng babae ang kanilang sitwasyon at sinusubukan niyang tukuyin ang kanilang damdamin. Alam niya na malawak ang sakop ng atake ng Tempest Cell at mabilis ito kumilos. Upang makatakas mula dito, kinakailangan nilang gumawa ng mabilisang desisyon at tumakas ng hindi nag-iisip ng pangalawang beses. Sa ngayon, mas lalo siyang naging masusing tagapagtangkang hikayatin ng mga ito. Kung may mangyari man kay Leo, maaaring mawalan siya ng gana na puksain ang lahat ng Dragonkind, at hindi niya pwedeng hayaan mangyari iyon.
Ngayon na nagtutulungan sila, napakahalaga rin para kay Crimson si Leo. Inilahad ni Ragna na alam niyang ang pinakamagandang paraan para mapanatili si Leo sa kanyang tabi ay upang protektahan ito. Gayunpaman, ang ideya nang mawala siya nito bago ang kanyang mga mata ay naglalagot sa kanya. Tinanggap ito ni Crimson na may pasasalamat sa pag-aamin niya, at ngayon ay mas naiintindihan na niya ito ng kaunti at inalok ang ilang opisyal na payo ni Crimson na katumbas ng Dr. Phil. Ang mga salitang ito ay nagsasabi na kailangan lamang ng simpleng pamamaraan para lamang mahuli si Leo. May mga sarili siyang espasyong pampusikreto, at pwede niya itong buksan para sa kanya. Ang gagawin lamang niya ay patulugin ang bata sa pamamagitan ng gamot upang hindi ito makagalaw. Sa ganitong paraan, makakatulog si Leo sa isang ligtas na lugar hanggang mapuksa nila ang lahat ng mga dragon. Ngunit sa puntong ito, tila masama na ang mukha ni Crimson, ngunit sa kaayusan ng kanyang pagkukuro-kuro, may kabuluhan din ang kanyang solusyon. Inilahad niya na si Leo ay hindi madadala sa labanan, at hindi rin siya mamamatay sa isang hindi kilalang lugar. Ngunit sa puntong ito, nagiging lubusang baliw si Crimson, kaya't sinubukan itong suntukin ni Ragna, ngunit walang silbi ito, yamang mas mahina ang kanyang mga suntok kaysa sa isang Deco 0% smash. Tumatawa ng masama si Crimson habang binibigyan ng aming pangunahing tauhan ng ilang suntok sa sikmura. Hindi siya makapaniwala na hindi tatanggapin ni Ragna ang kanyang payo na eksperto, ngunit ito ay tingin niya sa kanya na isang totoong kupo. Sa kabila nito, sanay na siyang mag-isip ng ganito, ngunit inihayag na ito ay wala kumpara sa oras na talagang gustong makasakit ang isa. Waring nagsasalita bilang dalawang magkaibang tao, ito ngayon ay seryoso at inilahad na kinamumuhian na niya ang pag-aakala ng, ako'y alam ang lahat tungkol sa iyo, mula noong unang beses na sila'y nagkakilala. Iniutos niya rito na kilalanin ang kanyang lugar at inaalala na hindi talaga niya alam ang kahit anong bagay tungkol sa kanya. Iniwan niya si Ragna habang tinitiyak niya na papatayin niya ang Tempest dahil ayaw niyang sayangin ang kanyang mga sangkalan. Inaalaala rin niya kung paano ito patuloy na nagsasalita tungkol sa kung paano siya inuulila, ngunit ipinaliwanag na siya'y mali at ipinapakita ang totoong sumpa sa kanya nang ito ay sumabog ang sariling ulo. Sa kakaiba, tila mayroon itong isa pang katawan at sinabi dito kay Ragna na hindi siya sumpa. Pinag-utos nito na itigil ang pagpapakita ng trahedyang iyon at ang pagkakaroon ng sumpa. Pumapikita si Perrin upang ipaliwanag na nagawa niyang magtrabaho ng perpekto sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanyang mata at pagsusuri sa bayan. Pinupuri siya ni Crimson at ibinibigay sa kanya ang kanyang bangkay bilang gantimpala. Gamit ang kanyang katawan ng slime, ipinapakita ni Perrin sa kanya kung ano ang hitsura ng bayan. Nasa sentro ng bayan ang Tempest Cell at mayroong maraming tao na nasa loob nito. 16 na tao ang may dugo at ang ilan sa kanila ay wala ng mga kamay o paa. Habang kinakain ni Perrin ang bangkay ng kanyang amo, natukoy ni Crimson na ang Troes ay inutusan na manatili sa bayan na iyon at nagmumurang kamay upang papatayin ang mga tao. Ang plano niya ay maging epektibo dahil hindi ito dadaan sa kanilang lugar habang kinakaya ito. Kailangan lamang na tumagal ang mga kababaihan na nasakop ng tornado hanggat maaari upang matapos niya ang paghahanda. Gayunpaman, hindi niya pwedeng hayaan si Ragna o ang mga Dragon Hunters na malaman ito dahil hindi ito tatango sa kanilang paraan tulad ng kanyang baliw na sarili kung may mga taong ginuguti-guti. Sa kabilang gabi, nagbigay si Crimson ng isang makabuluhang pagsasalita sa kanyang mga bagong tropa at nagpapakita ng kanyang pagmamahal para kay Ragna. Sa bayan, natutuwa si Troes na makakita na may darating ngunit sinasabing medyo huli na ito para makatulong. Pinapagtanggol niya ang kanyang kaibigan, ang hangin, ngunit ipinapakita na ang araw ay muling susiklab, kaya't dapat itong bumalik mamaya. Ngunit nakialam si Crimson at inihayag na sila'y mga Dragon Hunters. Itinuturing niya itong perpektong umaga para sa kanilang muling pangingilin sa masamang dragon na nagkasala ng labis na kalupitan. Sa kaso na gulong ito, inilahad niya na kinakausap niya ito at tinutukoy kung gaano ito kasikupetiko sa pakikipag-usap sa hangin na parabang ito'y kanyang kaibigan. Hindi lamang iyon, kundi malungkot na kailangang tumayo ng gwardya sa bayang iyon lamang dahil sa utak ng kanyang leader. Waring alam kung ano ang nais nito, inalok ng aming manupilatibong psychopath na maglaro kasama ito at inilahad na siya'y sumunod sa kanila. Hindi magandang tinanggap ni Troes ang mga komento na ito habang naghahanap siya ng siraulo na kababaihan. Di siya makapaniwala na may isang random na babae na nagsasalita tungkol sa kanya ng ganun, at tiyak na hindi niya kayang maunawaan ang kanyang kahusayan. Siguradong nagmamalaki itong narcissist na kung kayang maunawaan ito ng babae, hindi niya sinasabi ang mga bagay na iyon dahil siya si Troes, ang ikatlong upuan ng dugo ng pakpak. Kayang patawarin ni Troes ang mga komento na ibinato sa kanya. Ngunit ang tawag niya sa kanilang leader na baliw, ito'y ganap na nagpapabilis ng isang pag-atake ng Kol-Ulan dahil sinasabi nito na kayang marinig ng kanilang leader ang tinig ng Diyos. Ito'y ganap na kaalay-halay na naglay ang isang tao sa kanya, kaya't ipinahayag niya na magbabayad ang mga ulo para dito. Hindi lang siya, isinusulong ng isang baliw na ito'y kalooban ng hangin.
Pinapansin ng Reyna ng manipulasyon na sobrang mapaniwala si Troas. Ang araw ay unti-unting bumabangon, kaya't sinasabi niya sa kanyang mga tropa na maghanda para sa labanan. Habang sinusubukang lokohin si Troas na habulin sila, iniisip ni Michael na may hindi tamang pakiramdam. Naghanda sila sa nakaraang 2 araw tulad ng kanilang sinabihan. Ngunit, sa anumang dahilan, hindi nila nararamdaman ang anumang duda at nalimutan pa ang kanilang takot. Subalit, takot na takot sila sa kanilang kalaban, at hindi maunawaan ng kawawang niloko kung bakit niya naisip na ang mga Dragon Hunter na pangalawang klase tulad nila ay makakakuha ng isang ganitong kasindak-sindak na nilalang. Biglang nagkaroon siya ng mga pangitain tungkol sa mga naiwan na mamatay, at siya'y nabuhayan ng loob. Sinasabi niya sa iba na huwag mawalan ng tapang at itinataguyod na sila ay mananalo. Nakikita natin muli ang buhawi habang patuloy na nawawala ng bait si Troas. Nangako siyang lilipulin ang kanilang lahat at sinasabi rin niyang ganun ang kalooban ng hangin. Natanto ni Crimson na ang buhawi ay mabilis kaysa sa kanilang sasakyan, at pansinin si Troas na nagpakalma saglit, galit na makitang patungo ang mga tao diretso sa araw. Pinapansin ni Crimson na ang sikat ng araw ay hindi gaanong epektibo laban sa isang superior na dragon, lalo na sa isa na may mataas na ranggo. Ang kakayahan ni Troas sa depensa at paghilom ay lalampas sa anumang pinsalang dulot ng sikat ng araw. Gayunpaman, ito ay magpapabawas ng kanyang kapangyarihan, kaya't sinabi niya sa mga tropa na buksan ang apoy. Hindi masyadong nababahala si Troas, at ang mga bala ay nagyelo sa hangin. Ipinaliwanag ni Crimson na hindi pinapalamig ng Silverine ang dugo ng isang dragon. Ito ay nagyayelo ng mahika sa kanilang dugo. Ibig sabihin, kapag ito'y nagugat sa hangin na kontrolado ng mahika, nauuwi ito sa pagyayelo ng hangin. Iniisip ni Troas na gumagamit sila ng mga pilak na bala at namangha siya sa kakayahan nilang mahanap ang gayong mataas na kalidad na bagay. Alam ni Crimson na iisipin ni Troas iyon, pero ipinaliwanag sa atin na mga simpleng bala lamang ito na puno ng Silverine ni Rogna. Patuloy pa rin sa tawanan si Troas dahil sa kanyang pananaw, wala itong epekto ang pagyayelo ng kaunting hangin, at hindi maikakalas ang koneksyon niya sa kanyang kaibigan, ang hangin. Inakala ni Crimson na ganyan ang sasabihin ni Troas at ibinunyag na mayroon silang mas malakas na mga bala. Ito'y imbued din ng Silverine ni Rogna, ngunit labis niyang nais na makita kung gaano sila kalakas kumpara sa mga dati. Hindi ito sapat upang tapusin ang tornado, ngunit sobrang lakas na ng pag-usbong ng kapangyarihan na labis itong nagulat. Si Troas ay malapit ng mabaliw, at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang koneksyon sa hangin. Binanggit ng mga mananayaw na mas mabilis na ang tornado, pero sinabi lamang ni Crimson sa kanyang mga manika na magpatuloy sa pamamaril. Wala na talagang katinuan si Troas ngayon, itinawag na niya ang mga walang silbing tao at ipinag-uutos na silang lahat ay mamatay. Habang siya ay malapit ng mahuli ang mga tao, si Troas ay namutla nang makita niyang ito'y tumama sa isang tulay. Nakita natin na ito ay dahil si Rogna ay nagtago malapit at ibinuhos ang buong tulay ng kanyang Silverine. Si Perrin na nasa anyo ng slime agad na hinawakan si Troas mula sa kalangitan at ibinagsak siya sa isang sibat na hawak ng mga tao. Nagpanik si Troas dahil nasugatan ang kanyang puso, at ang pinsala ay magiging sanhi ng pagputol sa pinagmumulan ng kanyang dugo. Ang daloy ng kanyang mahika ay titigil, at ang kanyang katawan ay nilalagnat ng yelo. Nagulat siya nang hindi niya magapi ito at napagtanto na ito ay dahil wala na siyang kontrol sa hangin. Bago siya tuluyang malunod ng siklab ng araw, si Troas ay nagawan pa ng paraan na ilabas ang kanyang sarili, ngunit nahihirapan siyang alisin ang malaking sibat na tumutusok sa kanyang dibdib. Inumpisura niya ang mga tao sa pag-aakala na madali nilang matatalo si Dices Troas. Gayunpaman, sa kanya malas, hindi pa isinisakay ni Chakko ng sinuman at tinumbahan niya si Troas. Tiwalang-tiwala si Troas na mayroong pagkakamali at iniisip pa rin niya na sumasang-ayon sa kanya ang hangin. Nakakaramdam na ng sobra-sobrang kakulangan sa kanyang kalokohan ang lahat, at sila'y nagbukas ng apoy laban sa kanya. Alam ni Crimson kung gaano sila kaswerte dahil kung naging dragon si Troas, sana'y nagawa niyang summon ang 8 tornado ng sabay-sabay, at nasira ang kanyang plano. Ipinapaliwanag niya na ang kalokohan ni Troas ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Bukod sa siklab ng araw at Silverine, ang kasakiman ng pangatlong malaking kahinaan ng mga superior na dragons. Sinasabi ni Crimson kay Rogna na dapat siyang magpasalamat kay Troas na ngayon ay talo na, dahil ito ang nagbigay daan para maipakita ang kanyang kamangha-manghang potensyal. Hindi nagsasalita si Rogna ngunit napagtanto niya ang isang bagay. Malamang, hindi kinonsidera ni Crimson ang laban na kanilang ginanap na isang tunay na laban. Hindi ito kinonsidera na isang pagsusuri lamang ng kapangyarihan ni Rogna. Alam ni Crimson ang lahat tungkol sa mga dragons. Siya ay alam ang lahat ng kailangan upang mangaso ng mga dragon, mula sa kanilang kalikasan hanggang sa kanilang mga kapangyarihan. Hindi na niya kailangang tanungin siya tungkol sa kinabukasan dahil para bang may kakayahang magtamo siya nito ng sarili.
Ang labang ito ay isang paalala sa kanya kung gaano kamahalaga siya, ngunit pati na rin kung gaano siya delikado. Iniisip ni Ragnar kung paano sila magmamassacre ng mga dragon, kasama si Crimson, at sa huli, pagkatapos mamatay ang lahat ng mga dragon, mas determinado siya na masiguro na hahabulin niya si Crimson. Pagkatapos, ang mga mangangaso ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay, ngunit wala ni isa ang nagpapahalaga kay Chop Kun bilang tunay na bayani, pagtanto niya ang isang bagay. Malamang, hindi kinonsidera ni Crimson ang laban na kanilang ginanap na isang tunay na laban. Hindi ito kinonsidera na isang pagsusuri lamang ng kapangyarihan ni Ragnar. Alam ni Crimson ang lahat tungkol sa mga dragons. Siya ay alam ang lahat ng kailangan upang mangaso ng mga dragon, mula sa kanilang kalikasan hanggang sa kanilang mga kapangyarihan. Hindi na niya kailangang tanungin siya tungkol sa kinabukasan dahil para bang may kakayahang magtamo siya nito ng sarili. Ang labang ito ay isang paalala sa kanya kung gaano kamahalaga siya, ngunit pati na rin kung gaano siya delikado. Iniisip ni Ragnar kung paano sila magmamassacre ng mga dragon, kasama si Crimson, at sa huli, pagkatapos mamatay ang lahat ng mga dragon, mas determinado siya na masiguro na hahabulin niya si Crimson. Ipinakikita ng ating mapagkumbabaing bida na hindi lahat ay dahil sa kanya, at sila ang mga nagsusulong sa mga dragon. Pagkatapos nilang umalis, nakikinig ang aming grupo ng radyo ang balita mula sa Royal Army tungkol sa malupit na atake ng mga dragon sa isang lungsod malapit sa border. Iniutos na lahat ng mamamayan mula sa bawat lungsod ay lumikas patungo sa Royal Capital. Ligtas ang Royal Capital kaya't dapat sundin ito ng lahat. Ang sinuman na hindi makalikas sa anumang dahilan ay dapat manatili sa kanilang kinatatayuan para sa tulong ng Army at hindi pinapayagan ang sinuman na lumapit sa border sa anumang pagkakataon. Alam ni Ragnar ang isang trap kapag nakikita niya ito at tiyak na ito'y isang trap. Kanilang binabara ang mga daan ng pagtakas at kinokorel ang lahat ng mamamayan papunta sa kabisera. Gusto ni Ragnar na kumilos kaagad, at sang-ayon si Crimson, dahil oras na upang baguhin nila ang kanilang puok pangangaso. 5 araw pagkatapos, nababahala ang hari na malaman na sinira na ang Dopru. Siya'y namumutla ng malaman na mga dragon ang may gawa nito. Matapos ang pagkasira, dumating ang isang malaking grupo ng mga dragon, at itigil na rin ang lahat ng komunikasyon mula sa lungsod. Iniutos ng hari na magpadala ng unit ng mga tropa upang tumulong sa lungsod. Malaking emergency ito kaya't inutos niya sa kanyang mga tauhan na mag-recruit ng mga mangangaso ng mga dragon bilang mga tropa. Alam ng hari ang panganib kaya't nais niyang malaman ng lahat na kung makakita sila ng mga superior na dragon, hindi ito dapat salakayin sa anumang pagkakataon. Sinasabi ng isang maliit na matabang tao sa hari na ang nangyayari ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng nangyari 20 taon na ang nakararaan. Ito ang araw kung saan ang bansang tinawag na Garnes ay nagsalakay sa Donapero. Biglang naglitaw ang mga dragon at Jin ulat na pinuksa ang hukbo ng mga Garnushan sa pamamagitan ng mga kidlat. Umaasa palagi ang hari na hindi na mananakot ang mga dragon sa lugar na iyon, ngunit namamangha siya kung bakit ngayon lang ito nagsalakay. Nagtatanong siya kung may anuman dahilan o kung may nagpapakamo sa galit ng mga dragon. Nag-aalala ang hari dahil kahit na may proteksyon ang Royal Capital sa pamamagitan ng isang barrier, ang lakas ng isang superior dragon ay lumalabas sa lakas ng 1,000 tao. Sa oras na iyon, nadarama ng hari na may mali dahil bigla itong naging tahimik. May pumapasok na tila isang kumikinang na bagay na kamukhang anghel at bumabati kay King Lei, at humihingi ito ng paumanhin para sa hindi inaasahang pagbaba mula sa kalangitan. Isa siya sa mga itinalagang monarkiya ng Diyos at ang unang upuan ng dugo ng pakpak. Ibig sabihin nito na siya ang pinakamahusay sa lahat, at nagpapakilala siya bilang Ultimacia. Kilala ni King Lei siya bilang ang anghel na may pakpak na dragon at nagtataka kung paano ito nakalabas sa barrier. Mukhang isang uri ng pisikisista ang babae na ito, dahil alam niya ang lahat ng detalye ng kanilang barrier. Tinatawag itong solar safeguard na inihanda ng mga Solarians. Sa gabi, naglalabas ito ng liwanag ng araw na naitipon sa buong araw, na naglilikha ng isang barrier na pumipigil sa mga dragon dahil matutunaw sila nito tulad ng popsicle. Pinupuri niya kung paano kahit sa gabi, ang Royal Capital ay naglalabas ng maliwanag na liwanag. Ayaw ni Ultimacia na mag-alala ang hari dahil ang barrier ay buo pa rin. Ibinubuhat niya lamang ang init at tinatanggap ang sakit mula dito. Ang hari ay nababahala habang iniisip kung paano, sa lahat ng mga taon na nasa digmaan ng mga tao laban sa mga dragon, walang tala ng aksyon mula kay Ultimacia. Siya ay nagpapatuloy na nagsasabi na ang lahat ng kanyang mga lingkod ay walang pinsalang tinanggap at ang kanyang ginawa lamang ay isang maliit na porsyento ng manipulasyon ng oras upang mapahinto ang buong daigdig. Hindi siya maaaring pasukin na parang walang anuman dahil, bilang isang Dragon Monarch, magdudulot ito ng lubusang kaguluhan. Kinikilala ni Ultimacia na ang pag-press ng pause button sa sansinukob ay medyo labis, ngunit labis siyang nagnanais na makilala siya. Ibinubukas niya ang kanyang paumanhin sa pamamagitan ng pagpapakita ng ulo ng isang lalaki sa dulo ng kanyang sandata.
Ipinapakita niya na hindi niya intensyon na atakihin ang Dunapuro. Gayunpaman, ang lalaking may ulo sa tuktok ng kanyang sibat ang nagwasak sa lungsod ng sobrang bilis. Ang magagawa lang niya ay parusahan ang loko at dalhin ang ulo nito sa hari bilang isang nakakadiring regalo. Kinikilala ni Ultimecia na ito ay nangyari dahil sa kanyang pagkukulang sa pamumuno at siya ay taos-pusong humihingi ng paumanhin muli. Ang hari ay halos hindi makapaniwala sa lahat ng impormasyong ito. Ipinapakita niya na hindi niya intensyon na atakihin ang Dunapuro. Gayunpaman, ang lalaking may ulo sa tuktok ng kanyang sibat ang nagwasak sa lungsod ng sobrang bilis. Ang magagawa lang niya ay parusahan ang loko at dalhin ang ulo nito sa hari bilang isang nakakadiring regalo. Kinikilala ni Ultimecia na ito ay nangyari dahil sa kanyang pagkukulang sa pamumuno at siya ay taos-pusong humihingi ng paumanhin muli. Ang hari ay halos hindi makapaniwala sa lahat ng impormasyong ito. Siya ay namamangha sa paraan ng pag-uugali ni Ultimecia at nagtataka kung tunay bang isang dragon ito. Ngunit itong tanga ay nagkakamali ng kanyang malumanay na pag-uugali bilang kahinaan. Iniisip niya kung paano siya ang tanging tao sa mundo na maaring kumilos ngayon at sa patuloy na pag-andar ng bar-elang ito ang kanyang pinakamagandang pagkakataon na atakihin siya. Gayunpaman, pinipilit niyang kalma ang kanyang sarili dahil kahit patayin niya ito, magdudulot ito ng lubos na digmaan na may dugo ng mga dragon at tiyak na mapapahamak ang kanyang kaharian. Natutuklasan niya kung gaano kakaiba ang sitwasyong ito at nagpapasya na tanggapin na lamang ang kanyang paumanhin. Ipinahayag siya ay natutuwa ito na marinig ito dahil lubos niyang pinagsisihan ang buong sitwasyon, ngunit pagkatapos ay ito ay nagbigay ng malalaking sorpresa. Ipinahayag niya na ang totoong ninanais niya ay na ang lahat ng mga tao sa imperyo ay hindi magdulot ng takot para sa kanilang inaasahang kamatayan. Ang tanging nais lamang niya ay ang mapanatag na pagkawala ng lahat. Pinuna ng hari kung gaano kabaliktaran ang lahat ng sinasabi niya dahil sa kanyang sinabi lamang isang sandali na hindi niya ninais na atakihin ang Donapero. Pinaayos ng batang babae ang mga bagay sa pamamagitan ng pag-ulit na hindi niya ninais na atakihin ang Donapero. Gayunpaman, kahit ganun, kinakailangang wasakin ang kanilang buong bansa dahil ito ay itinakda ng Diyos. Ipinagtaka ang hari at nagpatuloy ito sa paglalabas ng mga malalaking sorpresa. Nais niya na ang lahat ng mga tao ay mapanatag na maglaho na lamang. Kaya't ito ang dahilan kung bakit siya nagsagawa ng lihim na paghahanda para sa pagkawasak ng bansa. Gayunpaman, ang kaguluhan ay inaasahan na ngayon na isang lungsod ay nag-iba na. Maraming tao ang tiyak na susubuking maghanap ng takas sa ibang bansa, ngunit hindi niya iyon papayagan. Ang tinaguriang anghel na ito ay walang awa, sapagkat ipinahayag niya na may inilabas na siyang utos na atakihin ang mga bayan malapit sa pampang ng bansa, at walang makakalabas na tao. Sinusubukan ng hari na magmalaki at bantaan siya na aatake sila kung hindi ititigil ang kanyang plano. Ngunit wala itong kinikilalang ekspresyon sa mukha at may tiwala sa sinasabi na hindi ito mauuwi sa digmaan, ito'y magiging isang patayan. Alam ito ng hari at nagtatanong kung may pagkakataon pa para sa negosasyon, ngunit wala. Sinimulan niyang ipaliwanag na narito siya upang humiling ng isang bagay, ngunit siya'y binastos at sinabi na wala siyang ibang pagpipilian. May desisyon na siya at nagpapatakbo ng isang bagay. Kinuha ang lahat ng kapangyarihan mula sa buong imperyo, at ipinaliwanag ng hari na ang Solar Safeguard ay ginawang sandata. May kumpiyansang ito ngayon at sinabi na ang masasamang reyna ng mga dragon ay maglalaho sa harap niya. Subalit, sa pinakamalupit na pag-ikot ng mga pangyayari, itinigil ng pangalawang lalaki ng hari ang kanyang atake. Sa klasikong trahedyang anime na nauuna sa mga 10 pinakamabigat na pag-aaksaya, ang inosenteng matabang lalaking pamwesto lang sa isang tabi ng buong oras ay mayroong dragon sa loob niya, at sinabi nito na hindi pwede ang layunin ng hari sa kanilang pinuno. Mayroong isang lalaking nagngangalang Nebulum na naruroon din at pinasalamatan niya si Ultimecia sa pagtatanggol sa kanya. Sinabi ni Ultimecia sa matabang lalaking may dragon na hindi siya naatasan na patayin ng hari, ngunit itinuro niya na siya mismo ang nagtiyak na mabuhay ito. Hindi gaanong maganda ang buhay nito dahil inihayag ng dragon na siya'y buhay na tila isang bangkay. Sinabi ng baliw na may kasiyahan ito dito, ngunit kinamumuhian ito ni Ultimecia. Ang babae na ito ay marahil ang pinakamalakas na karakter sa anime na ito, sapagkat nagdesisyon ito na gamitin ang konting manipulasyon ng oras at madaling ibalik ang hari sa buhay. Natawa pa siya ng kailangan ulit humingi ng paumanhin, sa pagkakataong ito para sa kanyang tauhan na nagpawala ng kalahati ng katawan nito at itinulog ito ng walang katapusan. Maunawaan ng hari, hindi ito makapaniwalang nangyari, at walang kamalay-malay kung paano siya nabuhay matapos mamatay. Pinaliwanag ito ni Ultimecia na binigyan niya lamang ng oras ang katawan nito pabalik sa estado nito bago ito masaktan. Sa kasamaang palad, iniisip niya kung natatakot na siya sa kanya ngayon, subalit hindi makapaniwala ang hari at nagtatanong kung siya ba ay isang Diyos. Ipinaliwanag ni Ultimecia na siya'y wala ng iba kundi alagad ng Diyos. Ganap niyang kontrolado ang sitwasyon ngayon at ipinaliwanag na walang paraan para makatakas ang kanyang mga tao mula sa kanilang kamatayan.
Ito'y kalooban ng Diyos, ito'y tadhana. Subalit sinabi niya na maaari nilang takasan ang takot at paghihirap at nangangahas itong hilingin ang kooperasyon ng hari. Kumbinsido niyang ipinaliwanag na siya ang tanging may kapangyarihan na masiguro na mamatay ang karamihan ng hindi naghihirap. Naalala ni Ultimacia sa hari na siya ang makapangyarihang hari, at hiningi niya sa kanya na pamunuan ang kanyang mga tao. Sa puntong ito, lubos nang nasira ang hari, kaya't sinabi niya na hayaan na lang pumasok ang lahat ng mga refugee sa kabisayaan at huwag na silang mag-alala tungkol sa kinabukasan. Ang ulo na inilalabas ni Ultimacia mula sa kanyang tibak na parang lollipop ay tila buhay pa rin. Tungkol sa hari, sinabi nito na kahit gaano kahusay o kakayahan ng isang tao, magmumukha pa rin itong walang kaluluwa pagkatapos mamatay dahil nawala na ang kanyang kaluluwa. Si Ultimacia ay nagulat na makita na hindi pa nasusunog ang hari, kaya't inilahad niya ang kasalukuyang sitwasyon. Ang kanilang labis na masamang plano ay nasa pagganap na, at sa loob ng 10 araw ay magagawang bigyan ng maayos na kamatayan ang lahat ng mga tao na nagtitipon sa kabisayaan, tulad ng gustong-gusto ni Ultimacia na psycho. Binalaan niya ang lollipop na huwag siyang guluhin at ibinunyag na may malaking problema sila. Ang ika-9 na upuan ng mga dragon ay napagtambangan ni Starly Elise, ang ikalawang prinsesa ng kaharian, kaya't ipinadala niya ang 2 iba pang upuan ng mga dragon sa kanya. Bukod dito, 3 iba pang upuan ng mga dragon ang nawawala, at makikita natin na ito'y 3 dragon na tinapos ni Rogna. Inamin ng isang matanda sa kanya na tinalo sila ng isang lubos na hindi kilalang banta, ngunit labis na nagkasayahan ang hindi may katawan na halimaw sa impormasyong ito. Walang awa itong pinarusahan ni Ultimacia muli sapagkat ang kanyang kapusukan ang dahilan kung bakit nawala ang ulo nito mula sa katawan. Binigyan niya ito ng kanyang puso habang pangako nitong hindi na siya magulo, at ipinaliwanag na pansamantala lamang ang pagpaparusang ito sa kanya. Iniutos niya dito na pangalagaan ang hindi kilalang panganib na ito, at natutunan natin na ang masamang itsura at mukhang delikadong lalaking ito ay ang ikalawang upuan, ang lightning claw na si Kami. Gusto nitong magkaroon ng halik bilang premyo kung magtatagumpay siya, ngunit hindi siya pinapansin ni Ultimacia. Sinabi niya rito na walang pangangailangan na magmadali dahil sobrang bilis niya, at agad siyang tumakbo tulad ng kidlat. Makikita natin kung ano ang nangyari sa kinabukasan ni Rogna. Ipinaliwanag niya na napunta siya sa masamang sitwasyon na ito matapos habulin ang dugo ng pakpak, at natalo siya. Kinukulungan si Rogna ng lahat ng mga upuan ng mga dragon at dugo ng pakpak, at galit siya sa kanyang sarili dahil isa na namang pagkakataon na nag-survive siya ng walang magagawa. Lahat ng ibang tao ay pumanaw na, kaya't nagbabahagi ng kanilang mga opinyon ang mga dragon ukol sa gagawin kay Rogna. Siyempre, mga masasamang tao ito, kaya't lahat sila'y nagnanais na tapusin ang buhay niya, at ang tanging hidwaan ay kung paano ito gagawin. May ilan sa mga bloodthirsty na mga dragon na nais kainin siya, at iba naman ang gustong gamitin siya sa kanilang mga eksperimento. May ilang hindi interesado, at may isa na kakaiba na nais na tapusin siya ng hindi gaanong masakit. Patuloy na lumulubog si Rogna sa kanyang galit sa kanyang sarili, habang nakatayo ang mga kaaway niya sa harap niya, ngunit hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Sa kinabukasan na ito, namatay si Leo, at nais sana niya na siya na lamang ang namatay. Kinokondena ni Rogna ang kanyang sariling kahinaan ngunit napagtanto na sa pagkakataong ito, hindi naligtas ang kanyang buhay. Pagod na siya sa lahat ng galit, sa lahat ng pagtitiis na kanyang ginawa, at nagtataka kung maaari na siyang magkaroon ng katahimikan ngayong kukunin na nila ang kanyang buhay. Nakasusumpungan ni Kamina sa kasamaang palad para sa kanya, nadarama ni Rogna ang kaligayahan sa ideya ng kamatayan, kaya't naisip ng masamang tao na hindi na ito dapat patayin. Siya isang ganap na sikupata dahil nais lamang niyang manatili si Rogna sa kanyang sariling nagiging bangungot. May mga iba na hindi sang-ayon, ngunit itinuturo ng ikalawang upuan na hindi sila nagpapakita ng awa sa sinuman. Nagtanong si Kami kung mayroong may reklamo, at ipinahayag ni Ultimacia ang kanyang opinyon sa pamamagitan ng pagwasak sa taong ito. Ipinapaalaala niya sa lahat kung gaano niya kamumuhian ang mga taong nagpapalaganap ng kaguluhan at sinasabihan si Kami na tumahimik. Hinihiling ni Ultimacia na isaalang-alang ng lahat ang kanyang opinyon, at siya'y nagulat na nagpapakita na nais niyang tanggapin si Rogna sa kanilang lahi. Ang pagsalungat ni Kami ay sinundan ng pagpasa ng kanyang ulo ng espada, at ipinakilala ni Ultimacia ang kanyang sarili kay Rogna bilang ang tagapag-ugma ng dugo ng pakpak. Napansin niya na ang kanyang tibak ay katulad ng mga ginagamit ng mga manlililok ng dragon sa isang tiyak na kaharian. Sa simula, iniisip niya na ito'y isang kahangahangang bansa, ngunit sa huli sinunog niya ito hanggang sa mabuwal. Akala ni Ultimacia na lahat ng buhay na nilalang sa bansang iyon ay nawala, ngunit napagtanto na ngayon na si Rogna ang natirang buhay. Sa kabiguan ay nakayang mabuhay ni Rogna hanggang ngayon, kaya't inaakala niya na ito'y nasa kalooban ng Diyos na patuloy siyang mabuhay. Ang baliw na ito ay sobrang saya na buhay pa siya, at ipinaliwanag ng isang lalaking may mahabang buhok na parang elf ang nais ipabatid ni Ultimacia.
Ang pagtanggap sa kanya sa dugo ng kanilang lahi ay nangangahulugan na nais niya si Ragna ay maging isang dragon. Ipinapaliwanag na ang mga mas mahinang mga dragon ay mga hayop lamang na isinilang mula sa dugo ng mas mataas na mga dragon. Ang mas mataas na mga dragon tulad nila ay ang mga kayang maging tao. Silang lahat ay binigyan ng dugo ng kanilang tagapag-ugma at dati silang mga tao. Nanggulat si Ragna sa lahat ng iyon, at sinabihan siya na dapat siyang magalak dahil ibinibigay sa kanya ang biyayang maging isang uri ng buhay na mas mataas kaysa sa mga tao. Tinanggihan ni Ragna ito, sapagkat siya'y puspos ng galit at itinuturo na pinatay nila ang mga buhay ng maraming taong mahalaga sa kanya, lalo na si Leo. Nagalit si Ragna at sinabihan sila na kunin na ang kanyang buhay, ngunit ipinapakita ng iba na kapag siya'y naging isang dragon, mawawala ang lahat ng kanyang galit. Ipinaliwanag ni Ultimacia na nais niyang iligtas siya mula sa kanyang patuloy na bangungot at naghanda na itusok ang kanyang espada ng dugo sa kanyang puso upang simulan ang pagbabago. Ipinagmamakaawa siya na itigil ito, ngunit inuudyukan siya na huwag mag-alala. Nanatili pa rin si Ragna na siya, at ang tanging magbabago ay ang kanyang paraan ng pagtingin sa mundo. Itinutok niya ang espada sa kanya, at nagsimula ang nakakatakot na masakit na pagbabago. Binaliktad ni Ultimacia na sa lahat ng mga bagay na magagawa niya para dito, ito ang kanyang pangunahing pagsisisi. Sa kasalukuyan, nagigising si Ragna, at tinanong siya ni Crimson kung naalala niya na mayroon siyang kapaki-pakinabang na impormasyon. Inipunto ni Ragna ang sarili niyang mga iniisip tungkol kay Crimson na siya isang lubos na maruming bastos, ngunit mas pinipili pa rin niya ito kaysa kay Ultimacia. Sa huli, si Crimson ay tuwid sa pagpapakita ng kanyang kabastusan, samantalang si Ultimacia ay nagpapakita ng kabaitan at kahinahinala habang nagpapakamatay sa malupit na paraan. Kinamumuhian ni Ragna si Ultimacia ng buong pusong at ipinapangako niyang hahabulin ito muli. Nangungulit din si Crimson at iniisip kung magkano ang kaya niyang bayaran si Ragna para gamitin ang buong kapangyarihan nito, na hindi pa rin tiyak sa puntong ito. Mas gusto ni Crimson na maghintay ng ilang taon at mabuti ang paghahanda bago subukan na labanan si Ultimacia. Sa kasamaang palad, alam niyang lubos na nauunawaan ng dugo ng pakpak ang kanilang nawawalang mga kasama. Tiyak siya na palalayain nila si Camille, at iyon ay masama para sa kanila sapagkat siya ang pinakamalakas na mandirigma nila. Dahil sa lahat ng ito, itinutukoy niya na ang oras na ilunsad ang isang patibong kay Ultimacia ay ngayon. May plano si Crimson kung matalo si Ragna at ipinaliwanag na siya'y isang di matitinag na kasangkapan niya. Dumating sila sa kabisera, at nalalaman natin na umaasa si Crimson na makapag-usap sa tagapag-ugma. Makikita natin na nagsasalita si Ultimacia sa kanyang Diyos, na halos isang sanggol, at kinukumpirma niya na nais ng Diyos na ito na wasakin ang lahat sa Les. Ang bata ay hindi alam kung ano ang Les, kaya't itinutukoy ni Ultimacia na ito'y dahil ang Les ay hindi na umiiral sa isip ng kanyang Diyos. Ibig sabihin nito'y kinakailangan itong wasakin, at bilang mga utak ng kanilang Diyos, ang mga dragon ang magpapatupad ng kalooban ng kanilang Diyos. Malinaw na may ilang sira ang ulo ang babaeng ito habang pinipighati ang kamatayan ng kanyang mga kasamang nakatayo na mga dragon at ipinaliliwanag sa kanila na sila'y hindi karapat-dapat sa kanilang lahi. Hindi sila angkop na maging mga utak ng kanilang Diyos, ngunit umaasa siya na ang pagkasira ng Les ay magiging isang alay sa kanila. Dumating ang kanilang grupo sa masalukuyang bahagi ng lungsod, at ipinaliwanag ni Crimson na kinakailangang makarating nila sa pangalawang kastilyo upang pumasok sa lumang distrito. Ibinigay niya ang kanyang pangalang Veronica. Ang pagsusuri lamang ng kapangyarihan ni Ragna. Alam ni Crimson ang lahat tungkol sa mga dragons. Tulad ng isang sikmura na nagdidigest ng kinain, isang masaker sa buong populasyon ay paparating. Sa kastilyo, nakikita natin na tama siya habang natatapos na ni Nebulum ang kanyang mga pagpapatupad para sa araw na iyon. Ipinaliwanag niya kay Borgas, ang armadong dragon, na nais ni Ultimacia na makita ang kalagayan ng mga evacuees para sa kanyang sarili. Nagulat si Borgas sa balita na lumabas siya sa pampubliko at sinasaway si Nebulum sa hindi pagsusuri sa kanya, dahil tungkulin nilang mga matatanda na mga dragon na protektahan ang tagapag-ugma mula sa kanyang sariling impulsive na pagkilos. Wala si Borgas na oras na makinig ng paumanhin, kaya't sinasabi lamang ni Nebulum kung saan siya naruroon, at nakikita natin na nagpalit siya ng hitsura na may kulay berde ang buhok at salamin. Sa ibang dako, nakikita natin na ang general na may ranggong tenyente ay may importante siyang ginagawa at naabala siya ni Crimson. Ilang segundo mamaya, itong lalaking ito ay nasa kanyang tuhod, nananawagan kay Crimson na babalaan siya tungkol sa kanyang mga pagbisita mula ngayon, at ito'y ginagawa niya para maayos niyang may bukas siya. Pinaparusahan ni Crimson ang kalalakihang iyon at pinaalala sa kanya na inutusan niya itong magtipon ng impormasyon sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang mataas na opisyal ng hukbo. Ang tunay niyang pangalan ay Golem, at ipinaliwanag niya na ginawa niya ang kanyang trabaho. Nag-uutos siya kay Chimera, isang babae, na lumabas din, at sinasabi sa pusa na ito na ang kanilang plano ay lalaban si Ragna kay Ultimacia.
Ito'y labis na nakakagulat, kaya't ipinaliwanag niya na lahat ay kinakailangang magtulungan kung nais nilang magkaroon ng anumang pagkakataon na manalo. Sa ibang dako, pumunta sina Rogna at Perrin upang tingnan kung para saan nagsasagawa ng pagtitipon ang mga tao. Sa pag-alis ni Etarp ay nagpapakita ng maraming mga yelong patay na mga dragon. Sinasabihan ng mga mamamayan na ang kanilang lungsod ay tiniis ang hindi kapanipaniwala na antas ng mga atake ng mga dragon. Ibinibigay ng lalaking ito ang isang nakaka-inspire na pahayag habang sinusunog ng araw ang mga dragon, at ipinapakita niya na nilusob ng kanilang hukbo ang daan-daang mga dragon. Tinitiyak niya sa kanila na kanilang wawasakin ang bawat huling dragon na maaaring magdulot ng pinsala sa kaharian, at nag-aalab ang kasiyahan ng mga tao. Iniisip ng maliit na slime na ang mga tao ay medyo nangungunang malayo, at ipinapakita na maaari niyang lunukan ang buong karamihan sa ilalim ng 60 segundo. Pamaasya si Rogna na umalis ngunit siya'y labis na namangha nang makita ang isang babae na nakahudi na dumaan sa harap niya. Sumama ang kanyang isip sa huling bagay na sinabi sa kanya ni Crimson bago ito umalis. Sinabi niya na kung sakaling sa anumang pagkakataon ay magtagpo siya kay Ultimacia, sa ilalim ng anumang kalagayan ay huwag niyang subukan na labanan ito mag-isa, sapagkat sa sandaling iyon, tiyak na magwawakas ang kanilang paghahanap. Sa kabila ng labis na imposible na mga pagkakataon, nahanap na ni Rogna ang kanyang sarili sa eksaktong sitwasyong iyon. Tumatawid lamang si Ultimacia sa harap niya, at pinalo ng galit ang bawat parte ng kanyang katawan. Ngunit higit sa lahat ng kababalaghang ito, hindi pa niya kilala si Ultimacia, at nagbalik ito upang suriin kung siya'y nasa ayos, at nahihirapang pigilan ni Rogna ang kanyang galit. Salamat sa panunood ng mga unang 2 bahagi ng buod na ito. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na bahagi.